Mr. Soriano, alin doon ang sagot? Ito sagot ko. Sandali mo na, ako muna. Akala ko tinatasagot niya ako. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. At sa ating episode na naman ngayon, tayo na naman po ay maghihimay ng isang religious debate. Actually, it's a religious discussion. At kung ikaw po ay baguhan po sa ating channel, tuloy po kayo. Welcome po sa Usap-Usap University. Sa atin pong channel, ang ginagawa po natin, as what I mentioned earlier, we try to talk about different arguments, discussions, religious debates. And kung ikaw naman ay returning subscriber, maraming salamat po. Isa ka po sa 74,000 subscribers ng Usap-Usap University. At ang view mo na ito ay isa sa around 1.7 to 1.8 million. Ganyan po ka matagumpay ang Usap-Usap University. Kaya maraming salamat po sa iyong panonood. Sa ating episode ngayon, ating pag-uusapan, actually, this is a very special request and I've been told that this is a very rare episode daw po. Ayan. So, kapag rare, isa sa mga nagsisend po sa atin, kilala nyo na po yan, courtesy of Brother Clark po. And we are very thankful. Meron siya mga pinakatago-tagong mga lumang mga files. Meron pa nga iba mula pa daw po sa VHS. And it was just converted into digital kaya po napapanood po natin. Anyway, sa konting background po sa paghihimay ko po ng argumento, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa Mindanao State University sa IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel kalaban ko Lasal at FEU at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Let's watch this video. Let's go! Ang katanungan ko, Mr. Soriano, tungkol sa binanggit na ipiniliwanag ng 2 taon na ang sabi nila, ang Diyos daw ang naglalang. Katunayan, ang isang katunayan nila ito, si Darwin. Kasi sinabi ni Darwin, dahil evolution, at sabi, ang ikinumbat nila kay Darwin, bakit kaya daw yung unggoy sa Manila so hindi pa nagiging tao? So lumalabas, ang sabi ni Darwin, from ape to man, or from monkey to man. Ngayon, ang isa naman, wala raw ibang nagbibigay ng hinga o paghinga sa tao sa lahat ng bagay, kundi ang Diyos din. Ngayon, iisahin ko lang yung tanong. Ngayon, ang tanong mo, bibitaw kaya silang dalawa sa kanilang paniwala kung malaman nila o pag nireview nila na mali ang intindi nila kay Darwin tungkol sa evolution and creation. Ang pangalawa naman, kung malaman mo na sa medisina pinapatunayan na walang ibang nagdadala ng paghinga sa tao kundi ang air bubble na nilalaman ng red corpuscle at pwede yan na eksperimento. Ano po ang ibig sabihin ko? So what's the question? Ang tanong ay, bibitaw ba sila sa kanilang, kasi ayoko namang sabihin, aaminin ba nilang nagkamali? Kasi ako, bibitaw ba sila? Ano ba ang termino nila? Hindi kasi, wala kasi kanila. Okay, ang tema doon kasi, yung paghiga kanyo. Hindi, ang una, katunayan na nilalang ng Diyos ang tao ay Darwin. Okay na po yan. Yung sinasabi yung pangalawa na ang nagbibigay doon ng paghinga sa tao sa lahat ng bagay ay Diyos o Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin nun, kung wala Espiritu ng Diyos o hindi ka bibigyan ng paghinga ng Diyos, hindi ka mabubuhay. Sasama na ako sa kanila. Dahil paniniwala ko rin yun eh. Wala akong problema doon, Mr. Soriano, kung sasama kayo. Ang tanong, bibitaw kaya sila? Sasama na akong bumitaw. Pag may makakapagpatunay sa akin ng iba sa nakasulat sa Biblia. Okay, before that, I'm very curious about this mga kayu-3. I think the person asking this question is trying his best not to offend or at least to soften the blow of his question. Kung napansin niyo, medyo, around 3 minutes, 2 minutes plus na, pero hindi ganun kaklaro yung kanyang pagtatanong. Ang tip ko po sa inyo, kapag kayo po ay nagtatanong sa mga ganito pong opportunity, you have to really make it concise para po hindi po maguguluhan yung audience at yung pinagtatanungan na rin po. So gusto ko sa course of this discussion, kung ano ang tinutukoy exactly with the phrase paghinga. Kasi yung sinabi niya kanina, red corpuscles yun. So he is talking about biology, yung biomechanics natin, how we breathe. But on the other hand, gusto niya bang sabihin na literal na ang espiritu ng Diyos ang nagpapahinga, nagbibigay ng hangin? Gusto kong bibigyan niya ng distinction kasi when we say that just with our regular
similar phrases if we say that you gave breath to me. So that would mean you give me life. So gusto kong malaman kung literal ba ang pagkakaintindi nitong nagtatanong na ito na ang pagbibigay ng hangin, ng pagbibigay ng hinga ng Diyos ay literal para mabuhay ang isang tao. Sasama akong lumito sa kanila. I will go with them. I will go to hell with them. O sige po. Ganito kasi. Sabi sa Biblia, dahil sa Kanya, dahil sa Diyos, meron tayong pagkatao. At tayo nabubuhay, tayo humihinga, at meron tayong pagkatao. Yan sabi sa Biblia, and I will not deny that. Kahit wala ako nung sabihin nila yon, tinatanggap ko yun. Kaya sabi nyo, ang nagpapahinga sa tao, yung air bubbles ng red blood corpuscles. Ano? Sabi nyo yun. That is not even scientific. Will you please explain, Mr. Soriano, explain what science says or medical science says about the air bubbles and it is not scientific? Unang-una sa inyo nang galing yun, na ang nagpapahinga sa tao, yung air bubbles na dala-dala ng red blood corpuscles. Ang totoo, without the iron in the red blood corpuscles, hindi ka rin makakahinga. It is the iron in the red blood corpuscles that attract oxygen. So that the process of oxidation can take place in the whole body. Pero kung pag-uusap paghinga, ang nagpapahinga ang Diyos. Bakit? May red blood corpuscles. Ha? May lungs. Wala namang espiritu na sa Diyos nang gagaling. Sinong tao hihinga? Lahat naman ng patay may red blood corpuscles. Isipin niyo. Mr. Soriano, alin doon ang sagot? Ito sagot ko. Sandali mo na, ako muna. Akala ko pinatasagot niya ako. Alin doon ang sagot sa sinabi nyo? Nakatunayan na nagbibigay ng paghinga ang tao ay air bubble at dinagdagan nyo lang na kailangan din ng iron to attract the air? O Diyos ang nagpapahinga? Ito. Ang mayroong kagagawan para ang tao'y huminga ay ang Diyos. Ngayon, yung paghinga na tinutukoy, actually, ang paghinga yung nagtitake place from the nostrils to the lungs, to the air sac in the lungs. Actually, yun ang talagang tinutukoy na paghinga. Breathing, tawag sa English. Yung sinasabi nyo sa red blood corpuscles, hindi na paghinga yun That is the distribution of oxygen for the process of oxidation to take place inside the body. Actually, hindi na paghinga yun Ang paghinga is from the nostrils to the air sacs of the lungs. Yun yung nasasabihin nyo, yung paghinga. Ngayon, sino nagbibigay ng ang tao makahinga? Hindi kasi mabubuhay ang laman, and it will not do its processes kung walang espiritu. The spirit that gives life. How about life? What is life? Who is the giver of life? Walang libro kayo ng siyensyang maipapakita sa akin na nagpapaliwanag kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Lahat ng libro ng siyensya, lahat ko. Kalakin nyo lahat ng scientifico. Tutulak ko. Wala silang maipakikita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Are you asking a question to me, Mr. Soriano, or to the audience? I dare you. Dinidare ko kayo. Wala kayong maililitaw na libro ng siyensya na nagpapakita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Naturally, in the religious sense, we often say that God is the giver of life. This is not unique to Christian or Judeo-Christian religion. Sa iba't ibang mga relihiyon, meron po talagang ideya ng creationism. Prior to it, there's already a sense of creator, a sense of divine being. Now, the challenge here is, sa perspective ng non-religious, sino ang nagbigay ng buhay? So, it will all boil down to the belief as to how the universe was started. Papaano na-create yung ating universo? Kasi by understanding that and having theories about that, then you will have an idea who gives life. So dahil sa ating existence, it's very tough for us to determine paano tayo nagmula, because this would mean that we have to be present, or at least we need to have evidence on how life started, and wala naman tayo doon. If we would believe the religious route, so he created life, okay, there was life, there was the universe. Most religions would believe that the divine being has created everything. But the other way of looking at where we came from, there is a certain point where everything
getting started. Pwede mo siyang i-reverse engineer ang universe actually. Kasi right now, the universe is expanding. Evidence would dictate na palaki ng palaki ang universe over time. For a very indeterminate time dahil napakaliit natin and we cannot understand the full size of the universe. Pero katulad ng sinabi ko, with the theory that it is expanding, so we can reverse engineer that and parang inaano mo, control Z mo siya into a particular point. So others would call it the Big Bang, others would call it the creation of God or whatever. So these two things you can believe. But remember, kaya nga it's belief or faith. It's something that regardless of the presence of strong evidence or not, there is conviction there. There is passion in believing something, and faith would tell us ang pananampalataya, ang essential element nito ay ang paniniwala ng isang tao sa mga bagay na mahirap i-explain at mostly hindi nakikita at nararamdaman ng ating mga senses. Wala yan. Okay, I will Ako meron, sa Biblia. Sabi sa Biblia, sa 63 ng 1, ang Espiritu ang bumubuhay. Sabi sa Biblia. Yun ang wala sa siyensya eh. Okay, I will answer. Pero nakalimutan na natin yung tanong ko. Ngayon, dahil sa audience din ako, I consider myself as an audience, I will give an answer to your question, Mr. Soriano. When you read the book about the DNA says it is the building blocks of life. So, kakontra yan ang sinasabi. Palagay ko, nagkakamali kayo. The building blocks of life is the atom. Okay. Dadagdagan ko kayo, Mr. Senado. Sige. Okay, ha? Lumalabas ito, nagbibigay lang tayo kung ano-ano ang ating mga tinatawag. Okay, hindi naman masama atom to me. Pag pinag-usapan natin ang atomo, there is no more such thing as living or non-living, organic or non-organic, dead or alive, patay o buhay. When I speak of atom, because all things, living, non-living, patay, buhay, organic or non-organic, composed of a moving or living atom. Tama yun? Wala tayong usapan doon. Therefore, you are admitting that the real building block of life is the atom. DNA. Kasi, inaamin niya eh, non-living or living, organic or inorganic, lahat ng yan, actually, the building block of the whole universe is the atom. Where is the DNA without the atom? I don't know. Where will you get your DNA without the atom? But, Okay, konting scientific information lang po. Smaller than atoms, quarks. Ayan, sabi mas maliit pa sa atoms. but Mr. Soriano, if God only add that word to all his messengers in the Bible, maybe I don't need. What word do you mean? What word do you mean? Atom. The atom? Nasa Biblia yung atom. Nasa Biblia. Wala sa Biblia. Shall we read it, Mr. Soriano? Nasa Biblia wala yan. O ngayon, ganito yan. Gusto mo, babasahin ko. Kaya lang, huwag mo hihintayin sa akin yung salitang atom. Ano? Parang ganito. Magbabasa ako ng Pilipinas. Pero hindi nakasulat sa Biblia, Pilipinas. Dahil yung salitang Pilipinas, nung maimbento o nung mailagay, 1543. 2 years after the discovery of the Philippines, in 1521, the Philippines was named Philippines after the name of King Philip II of Spain. Kaya yung salitang Pilipinas, wala sa Biblia yun. Wala. Pero, sa Biblia may sinasabi, mga pulo sa silangan, mga pulo ng dagat. Ano ang Pilipinas? Mga pulo. Nasaan? Nasa silangan. Saan natin ng mga pulo ng dagat sa silangan? Nasa dagat. Nasa dagat Pasipiko. Kaya sa Biblia, I am certain, kasama Pilipinas. Pero wala yung pangalan Pilipinas sa Biblia. Parang yung salitang ampalaya. Basahin mo po ang Biblia, walang ampalaya. Pero mababasa ko sa Biblia yung ampalaya. Paano? Sabi sa Biblia, kakain ka ng karne, kalakip ng mapapait na gulay. Napait ba ang ampalaya? Gulay ba ang ampalaya? O yun na, nakasulat na. Ampalaya.
Okay, mga ka-U3. Personally bitin. Ako gusto ko pa sana ng mas mahabang discussion dun kasi sadly, it was already cut off. I'm guessing that Brother Eli would be presenting a memory verse that reflects God being the giver of life. Pero in general, I find the line of questioning not as polished as it should be. Na-appreciate ko kung paano naging technical yung pagtanong. I think it's also good that we may elevate, the way of questioning. Pero some truths remain. One thing is, no human being was able to witness the birth of the universe. That's one thing. Dahil dyan nagmumula ang lahat ng mga bagay na alam natin, di ba? That's where we derive everything from. Katulad po na nasabi natin, there are two paths to this in general. Whether or not you believe that there's a divine being, mayroong Diyos na gumawa at lumalang ng lahat through incantations, through the powerful words of a divine being like God. And on the other hand, a person may also think that a cosmic event na pwede nating bigyan ng espekulasyon sa pamamagitan ng malaliman na pag-research at scientific study. Because the recurring question here would be, if there is a God, where's the beginning of God? If there's a universe, how did it all begin? How can we prove? The next question here would be, can we apply our basic understanding of deity na pagkakaroon ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng human quote-unquote scientific and observable na mga teorya at ideya? Nasabi ko na po ito sa ating atheist video po natin na nagawa ng reaction, which ang daming views din. The age-old question would remain, why is there something instead of nothing? Why? Bakit meron? At bakit hindi wala? So, ayan po, konting mental exercise po sa ating lahat yan. But anyway, thank you so much to Brother Clark for this video. This is a rare Itanong Mo episode and we are very grateful sa kay Brother Clark sa kanyang pag-provide sa atin ng mga rare videos. Gusto ko pong pasalamatan ang ating mga masugid po ng mga viewers, lalong-lalo na po si Brad Rani Dasco at ang kanyang pamilya. Brad Rani, maraming salamat po sa iyong panonood. And if you like these kinds of contents mga ka-U3, please click subscribe here para po ma-inform po kayo kasi every Tuesday, Thursday, and Saturday meron po tayong bagong episode po lagi-lagi. And also, please click this video here and this video here as well. Baka magustuhan niyo po ang ating pong hinahain dito po sa Usap-Usap University. Maraming salamat po. Peace. Bye-bye.